Tarlac City. At is pastoring a growing church doon po sa Tarlac City. At ako'y nagpapasalamat na kasama po natin siya sa umagang ito. Alright? Tumayo po tayong lahat and let's welcome in our pulpit, Pastor Louie de la Cruz. Amen. At by the way, kasama niya rin po pala yung wife niya. Yan, Tess. Pakita sa lang ng kamay. Yan, si Tess. Sa likod. Amen. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy 34th anniversary po sa ating pong simbahan dito po sa Fort Bonifacio. Salamat po na tayo po ay nagkakasama-sama ngayon pong umaga at salamat sa Panginoon. Parang kailan lamang po ako po ay naririto but iniisip ko bumabalik ako. Sabi ko, it is my first time to be in this church this morning ng Sunday morning after 16 years na ako po ay nasa mission. And afternoon and Wednesday and revivals, but it's good to see brethren that are here this morning, mga bisita po namin. Maraming salamat po. At nag-usap nga kami ni Pastor kanina ay yung ating maliwanag na simbahan ay dumilim dahilan sa full pack. Maraming salamat po. At buksan po natin ang ating pong mga Biblia. Salamat sa ating pong mga napakinggan na mga presentations. And good to see presentation. Salamat po sa South area. Wow, napaka-overwhelming ang kanilang presentation. And that really our church. Amen? Maraming salamat po. 2 Corinthians chapter number 1. Sa atin pong mga Bible, babasahin ko po at sundan niyo po. At basahin ko po from verse 1 down to verse number 6. Maraming salamat po. The Bible says, are you there? Amen? At muli po sa lahat po na nasa virtual, magandang umaga po sa inyo pong lahat. If it is morning, good morning po sa inyo lahat. But it is evening, good evening po sa inyo. Alam ko po may gabi sa ibang mga bansa. Salamat po na nakasama po namin kayo. 2 Corinthians chapter number 1, the Bible says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the suffering of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ. And whether we be afflicted, or it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same suffering which we also suffer, or whether we be comforted, it is your consolation and salvation. Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful time that once again you've given to every one of us. And thank you for allowing us in this great place this morning where we can gather together to glorify you. Maraming salamat po for 34 years in the life of our church dito po sa Fort Bonifacio. Maraming salamat po sa aming pastor, salamat po sa kanyang family. And thank you so much for all the members na idinadagdag niyo po sa inyo pong dakilang gawain. Maraming salamat din po, Panginoon, sa inyo pong katapatan, sa mga hamon na dumaan, ay salamat po, Panginoon, sa inyo pong faithfulness. And we thank you also sa lahat po ng mga bisita po namin na nandito. Salamat po sa kanilang pagpaunlak. Maraming salamat din for those who are in our virtual service. Continue to bless them. Give us a good internet connection so that po maabot po sila sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. All I want this morning is to be a blessing. And thank you for putting us into the ministry. Once again, dear Lord, forgive us for sins and cleanse us from all unrighteousness na maghihinder po ng pagpapala ngayong umaga. Please forgive us. Ito po ang aming pinapasalamatan at idinadalangin po sa inyo, for in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. And habang ako po ay nagmonitor po dito sa ating simbahan,
ay narinig ko po ang ating pastor sa second Sunday. I thought that was the first Sunday of anniversary. Ay nagsalita po siya, alam ko January 12 po yun. Nagsalita po siya all about a vision for the next season. A vision, it was a powerful message. Amen? Part 1 and Part 2. And habang pinapakinggan ko po, ay napakarami ko kung mga natutunan at bagay na magbibigay sa akin personally ng encouragement na magpatuloy sa gawain ng ating pong Panginoon. At salamat sa ministry ng ating simbahan. At mula doon ay nag-develop ako ng message. Kaya nga po, the title of this message this morning is A Decision for the Next Season. So kung si Pastor ay vision, dudugtungan ko lamang po yun. Ako naman po magsasa all about decision for the next season. And for the past revival po, nandito po tayo. Also nagsalita ang ating pastor and even Pastor RJ ng mga mensahe patungkol po sa decision. Amen? At napakagandang, alam nyo, yan po yung bukang bibig, even ng mga pastors na umattend yung napakagandang mensahe na aming pong napakinggan. I hope ganun din po sa mga kapatiran po natin. Amen? So a decision for the next season. Of course, many times ay narinig na po natin yung meaning po ng word na decision is the act of deciding, the state of deciding. But one thing na napakaganda din yung sinabi ni Pastor sa amin sa session na pag sinabing decision ay nadudoon yung kanyang etymology, yung pinanggalingan ng word na decision. Nang ibig sabihin ay to cut off. Sabi ko pambihira, hindi talaga pag si Pastor nag-aral, talagang napapalawak niya. So to cut off. So to cut off those options. Kaya nga pag ikaw ay gumawa ng decision, ika-cut off mo lahat ng mga options at ikaw ay gagawa ng isang decision. Kung ano na yung pinili mo, yun na yun. And in-illustrate niya pa, pambihira, lalo pang lumiwanag. Amen? Kaya maraming salamat po sa mga bagay na natututunan natin. And I hope and pray na ngayon pong umaga ay marami din po tayong matutunan, lalong-lalo po sa mga bisita namin. Ngayon pong umaga. Now, dito po sa ating talatang binasa, ang 2 Timothy, ang 2 Corinthians po, it is the letter of the Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Okay? So bigyan ko po ngayon ng background po ng 2 Corinthians, okay? It is written by the Apostle Paul to the Corinthian church around ayon sa mga historians ay 55 to 56 AD. And now the background of 2 Corinthians po ay ito po ay sinulat ni Paul during his third missionary journey doon po sa Macedonia. Okay? So yun po, nadoon si Paul sa kanyang missionary journey at siya sumulat ng ikalawang letter sa mga taga-Korinto sapagkat natutunan ni Paul yung mga Kristiyano po doon ay nagkakaroon po sila, they were struggling sa kanila pong doctrine. So may mga false teachers na hanggang po ngayon, mga kapatid, ay napakaraming mga nangangaral. And back in those times, ay marami nang nangangaral lang hindi tama. Kaya ngayon po yung pagkakataon ni Paul na sulatan yung mga Kristiyano upang hindi makurap ang kanilang katuruan. Amen? Salamat po sa Panginoon nga dito sa ating simbahan na hindi tayo basta-basta tsumatsamba. Kundi, lagi nating sinasabi, the Bible is the basis of our faith and practice. At para sa mga bisita namin, when you come to this church, maririnig mo ang Bible preaching. Bible preaching. Salamat po sa Panginoon. So yun po yung pagkakataon, yun po yung background. Kaya nga po, kanya pong sinulatan, now the purpose of the letter for the people to be strengthened in their faith and to be faithful to our Savior Jesus Christ. And to encourage them to continue and to keep on going by the grace of God. At kung titignan din natin dito sa ating pong simbahan, salamat po sa Panginoon, for the past 34 years, naalala ko po ang unang-unang anniversary na nandito po ako ay 7th church anniversary, Pastor.
That was 1997. Salamat po. Yun po yung unang-una sapagat nakarating po ako ng April ng 1997. At salamat po sa biyaya po ng Panginoon ay nakita ko po pang 7th anniversary. At sabi ko parang kailan lamang po ay nagse-celebrate na ang simbahan ng 34 years. And salamat po sa katapatan po ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga na sa pagpapatuloy po ng ating simbahan, ay napakahalaga na ang bawat member, let me challenge you this morning, na magkaroon po tayo ng decision. At naniniwala po ako na pag gumawa po tayo ng decision, makakatulong po ang pag-uusapan po natin ngayon pong umaga. Alam niyo po ba na ang mga tao, people around the world, ay gumagawa ng mga strange things. Lalong-lalo, alam niyo, January pa lamang po ngayon, at malapit na yata, hindi ko alam yung Chinese New Year, kung Hefa Choy. So, during New Year, sa atin, ay ang mga tayo gumagawa ng mga strange things. Halimbawa po, ang mga tao po ay nagpapaputok, nasanay sila na magpaputok. Bakit sila nagpapaputok? Para daw itaboy yung malas. So, yun yung mga strange things na ginagawa. And yung iba naman, naglalagay ng mga bilog-bilog para swerte. Di ho ba? Yun yung mga nakasanayan ng maraming mga tao. Pero alam niyo po ba, lagi sinasabi ng ating pastor na kahit lahat ng bilog, yung iba gin, kasi bilog daw nilagay. Okay? Kahit ilang bilog ang ilagay mo dyan, pag hindi ka magtatrabaho at wala kang kasipagan at higit wala kang matibay na pananalig sa Panginoon, ay walang kwenta ang lahat ng bagay. Maging sa pamilya natin, ano pong sabi ng Bible? Except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. So walang kwenta ang lahat ng mga bagay na ating pag pinaggagawan ng kapaguran kung hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya nga salamat po, naalala ko po, nung nandito pa po ako, at yun din ho yung magandang tradition na ginagawa ng simbahan natin at nung ako po ay nag-start ng ministry, yun pong tapusin mo anumang araw yan, tapusin natin yung taon na tayo po ay nananalangin. At salamat sa Panginoon, encourage ko po yung mga members, and every year ay salamat sa Panginoon, maraming mga nag-celebrate doon po sa church, and we see families after families na sila'y nananalangin sa Panginoon, at yun yung napagandang makita, at salamat po na yun po yung kailangan po natin. Sabi ko nga during the New Year, alam niyo, sabi ko nga po, natutuwa ako, nakikita ko yung mga anak ko na sila po ay nag-grow sa kanilang panalangin sa Panginoon. Many times ay nagsasalita ako sa kanila at minsan nasasabi ko sa kanila, pag sila nanalangin, dumaan ka na naman sa expressway. Ano pong ibig kong sabihin? Napakabilis. Yan po, dumaan sa expressway. Panginoon, salamat po sa pagkain in Jesus' name. Amen. Pero alam niyo, during the New Year, I was so touched talaga sa aking mga anak. Nasabi ko, yung si Milka talagang inisa-isa niya yung mga members. Sabi ko, may mga members ang binanggit. Sabi ko, hindi ko nakakilala. Pero napakahabang minutes, kulang-kulang kalahating oras na binabaybay niya yung grupo after grupo at yung mga kapatiran, and even dito sa church natin sa Port Bonifacio. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Sabi ko, salamat, ang aking mga anak ay naunawaan nila ang ministry. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon sa ganitong klase ng pangyayari sa programa ng ating pong simbahan. Kaya nga, salamat sa Panginoon na mayroon po tayong simbahan na yan po yung napakagandang bagay na ating pong maunawaan. At sa paggawa po ng decision, 4 po na bagay, and tapos po tayo. Amen? 4 po na bagay na kailangan natin sa decision, at pag gumawa po tayo ng decision, ito yung napakahalagang bagay na maunawaan po natin. 4 things I'd like to share to you this morning na napakagandang bagay na ating pong gagawin pagkatapos tayong gumawa ng decision. Number 1, o napakahalagang bagay na gagawin natin. Number 1, we must have salvation. We must have salvation. So yan ho lagi ang ating alalahanin para po sa mga bisita po namin, this is a Baptist church. Pero dapat nyo pong maunawaan na ang Baptist church ay hindi tagapagligtas. Pag sinabi nating salvation, hindi po ito kaligtasan sa gutom,
hindi ho kaligtasan sa aksidente, hindi kaligtasan sa anumang mga sakuna, but ang pinag-uusapan dito, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Na anumang araw, kunin tayo ng Panginoon, ay alam natin for sure that we will going to heaven when we die. And that is the heartbeat of our church. The reason why in-invite po namin kayo ngayong umaga upang marinig ninyo ang magandang balita ng kaligtasan na ang Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay alang-alang sa ating mga kasalanan. You know, it's because we need to understand para sa mga Kristiyano, our salvation is the foundation of our Christian life. Kailanman ay hindi tayo magiging Kristiyano kung tayo po ay walang kaligtasan, kung walang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ngayon, even some Baptist churches today ay nagbabago patungkol sa katuruan ng kaligtasan. Kaya nga ho, magpasalamat tayo na lagi nating naririnig. Kaya nga, this is the very concern of our parents. Dapat tayo pong mga tatay, lalong-lalo na, reviewin natin ang kaligtasan ng ating mga anak. O ang nakakalungkot kapag ka naihanda natin sila sa kanilang kinabukasan, pero hindi na naihanda ang kanilang tutunguhan na sa langit. Dapat nating maintindihan na ang kamatayan ay wala pong pinipili. Sabi ko nga, ngayong week po na ito, 2 burial, 2 libing, ang aking pinuntahan. After na nanggaling ako dito sa revival nung Thursday night, nang pagdating ko ng early morning na ng Friday, nagpahinga lang ng konti, and then pumunta na po ako, nag-preach ako sa funeral service, at kinabukasan Sabado, preach na naman po ako doon sa libing na, sapagkat nang hihinayang po ako. Marami akong mga nakita noong nag-preach ako doon sa bahay nila, nung mother ng isang member natin sa Victoria Mission. Marami akong nakitang wala doon. Wala na sana akong planong mag-preach. Pero makikipaglibing lang ako, wala po sa programa. Pero sabi ko nung nakita ko na napakaraming mga tao, sabi ko doon sa kapatiran, mag-pray lang po ako. Pero yung pag-pray na yun, sabi ko, nung nakita ko na doon at very, very intact sila, sabi ko, sinamanta ko yung pagkakataon, I praise the Word of God. At salamat sa Panginoon, napakaraming mga nakapakinig. At salamat, they decided na kumilala, tumanggap sa Panginoon. And after that, umuwi lang ako sa church, nagbihis, and nagbisit ako ng afternoon, then diretso na po ako sa Pangasinan ulit. Para another preaching doon po sa tatay naman ng isang staff ko ulit sa church. Nakarating po ako sa Lapungan, 11. Sabi ko, kinakailangan maaga tayo bukas. Sabi ko kay Ma'am Tess, nag-alarm ako ng 4:30. Pero alas 4 pasado, ginising na ako ng Panginoon. Although maiksi yung aking tulog. Pero sabi ko, salamat sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga po para sa mga bisita po namin ngayong umaga, huwag niyo pong hahayaan na lumipas ang araw na ito na hindi niyo nakikilala ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Para po sa mga members ng ating simbahan, napakahalaga ho sa ating mga pamilya. That is our very concern, yung kaligtasan ng ating pong mga mahal sa buhay na sila'y kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Well, in fact, pag dumating po tayo sa pinakamasaklap na pangyayari sa buhay natin, yung mawawalan tayo ng mahal sa buhay at maging tayo po ay kukunin na rin ng Panginoon, ang comfort ho natin ay kapag ang ating mga mahal sa buhay ay alam natin na sigurado nila yung patutunguhan ng kanilang kaluluwa. That's why we must have salvation. Yun po yung desisyon na napakahalagang bagay na huwag natin kakalimutan, yung makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi po ligtas-ligtasan. Sapagkat pagligtas-ligtasan, siguro pastor, ligtas na kasi. Naalala niyo po yung sinabi ni Pastor David Ling, na yung tatay niya ay pastor ng isang grupo ng pananampalataya, but hindi po siya saved. Kaya nga hindi pagiging pastor ang kaligtasan. It is a personal relationship with God. That we need to put our faith
in Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. So we must have salvation. Kaya nga salamat po sa Panginoon na alam niyo pag pinipreach yung kaligtasan, yun po maaalala natin sapagkat our salvation is our humbling experience before God. Kaya alam niyo, sabi ko nga po sa mga soul winners, alam po natin yan, na pag in-approach mo yung tao, sasabihin natin, pag kumatok tayo ng tahanan o anumang bagay na nag-approach, sasabihin nila, busy ako, busy ako, busy ako. Naalala ko po, isang kasaysayan na sabi, hindi ko makakalimutan na isang kapatid na nagdala sa akin sa isang military officer. Siya'y bata pa noon sa kanyang serbisyo. Sinisharean ko ng salita ng Diyos. He rejected the word of God. Sapagkat feeling niya, magaling na siya. Paglipas po ng panahon, siguro after 20 years, nagpapastor na po ako, only 2 years ago, recently lang. Kasi nung nagkita kami, hindi pa ako pastor, sinisharean ko na. At siya na po ay koronel na. Pero sinare ko pa rin the same, nung siya po ay tenyente, binahagian ko. Pero, lalong matigas, sapagkat feeling niya, marami na siyang inabot. Just imagine, sabi ko, nung ibinabahay ko sa kanya ang salita ng Diyos, at nung sabi ko, pwede po ba tayong manalangin? Sabi niya, okay na ako, pastor. Just imagine. Sabi ko sa kanya, alam niyo po sir, sabi ko, wala hong nawala sa akin. Pero, nakakalungkot, ang sabi po ng Biblia, pag hindi mo kinilala ang Panginoong Jesucristo, mapupunta ka sa impyerno. Sabi niya, okay na ako, pastor. Well, sir, maraming salamat po. At least, naibahagi ko po sa inyo ang salita ng Diyos. But the saddest thing, you rejected it. Kaya nga alam ko, kung isang araw, kukunin siya ng pangisa na may pag-asa pa. Pero pag magpapatuloy siyang magmamalaki, kaya nga sabi ko, humbling experience before God. Na sino man po tayo, whatever condition po tayo, ano man ang ating inabot, ay matututo tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos at tatanggapin natin siya sa ating puso bilang tagapagligtas, sapagkat siya lamang ang daan at wala na pong iba. Humbling experience before God. Yan po ang salvation na ipagkakatiwala mo talaga yung kaluluwa natin sa Panginoon. Another thing, isang abogado naman, sinerang ko. Nireject niya rin ang salita ng Diyos. At after 2 years, binalita ng asawa, sabi niya, patay na po si attorney. Sabi ko, sana lang, sabi ko sa isip-isip ko, kumilala siya sa Panginoon. Kaya alam niyo minsan po, yung ating mga position, possession, education, sometimes yan po yung nagdadagdag sa atin para hindi ka kumilala sa Panginoon. Kaya nga, pero dapat nating maintindihan, ang kamatayan ay wala pong pinipili. Sino man po tayo, mayaman, mahirap, gaano man kadami yung pera natin, there gonna be an appointed time na tayo po'y harap sa Panginoon. That's why we need to be thankful to God na nagkaroon po tayo ng humbling experience before God, that we put our faith in Jesus Christ and we accept Him as our Lord and personal Savior. There must be salvation. We must have salvation. Kaya nagpapasalamat tayo sa kaligtasan. Lagi natin sinasabi, thank you Lord for saving my soul. Lahat tayo, sa mga kumilala sa mayroon po tayong maliwanag na kapahayagan ng ating pagtanggap sa Panginoon. Kaya yun ang ating liliwanagin dapat. Amen? Maraming salamat po. Number 2. Not only salvation, but also we must have determination. Determination of your decision. Na pag sinabi nating determination is firm or fixed intention. In the life of the Apostle Paul, mga kapatid, sa buhay po ni Paul, ay dumaan sa maraming mga hamon sa buhay. Kaya nga pagdating po sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 12, 2 Timothy chapter 1 in verse number 12, meron pong isang bagay na binitawan si Paul dito na pagpapakita ng kanyang determination sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, for the which cause
I suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Don't you know, brethren, kung alam mo kung sinong pinapaniwalaan mo, whatever persecution na dumating sa iyo, magpapatuloy ka, magiging determinado ka sa biyaya ng Panginoon. Thank God for 34 years sa determinasyon ng ating pastor. Hindi man ako nakapagsimula, pero after 7 years, napunta ako sa simbahan. After 7 years, nag-i-exist ang CBBC, Fort Bonifacio. Napunta ako at nakita ko po, mahaba-haba na rin po yung 27 years na ako po'y nandito sa church. And I've seen all challenges na naranasan ng ating simbahan, mga pagsubok na naranasan ng ating simbahan sa ating pastor. Pero salamat po sa kanyang determinasyon na hindi nag-give up. And now, we are celebrating the 34 years of God's faithfulness in this church. And the reason why ngayon nandito po tayo bilang miyembro na idinagdag ng Panginoon, we're enjoying the blessings of God because of determination. Just like the words of the Apostle Paul, sabi niya, I know whom I have believed, and I am persuaded. Alam niyo, kaya nga sabi ko, hindi lang basta relihiyon. Kaya napakahalaga ho na ang salita ng Diyos ay maghari sa buhay natin. Determinasyon, doing God's will. Kaya nga salamat sa Panginoon kung alam mo ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. You have to keep on going. Doing God's will help us look sa mga tao. Kaya nga alam niyo ho ba, Christianity is always living for others. Christianity is always living for others. Kaya maging determinado tayo na magpatuloy sapagkat may mga taong umaasa po sa atin. Salamat present po ng ating simbahan, ng grupo, yung ministry ho. Kaya nga alang-alang sa mga batang nandito, na mga maliliit pa, fathers, mothers, young men, young ladies, be determined in the ministry. Alam po natin, hindi ho madali yung ginagawa ating good news class. Hindi madali yung pumunta ka sa area, hindi madali ang pumunta ka, maraming mga kutya, anumang mga bagay, lahat pwede nila sabihin. But, kung alam mo ang sino ang pinaglilingkuran mo at alam mong tama ang ginagawa mo, hindi ka basta-basta mag-give up. Determination. When you decided to serve the Lord, be determined sapagkat nakakalungkot, marami pong mga tao, nagsabi sila maglilingkod sa Panginoon. Pero iniwan ang ministry. Hindi po tayo exempted sa problema. Naalala ko na doon ako sa mission, sabi ko maraming mga hamon. Sabi ko ngayon po, nararamdaman ko talaga yung maraming mga members, nagkakaroon sila ng problema. Kaya nga pag may problema po yung mga membro, nararamdaman ng pastor. Yung kabigatan. Kaya just imagine, think about, yung mga kabigatan na dala-dala ng pastor natin, pero hindi siya nag-give up. Bakit? He is in his mind about the Lord Jesus Christ na nakaranas ng anumang mga hamon sa buhay pero napagtagumpay. That's why in the book of Hebrews, ano pong sabi ng Bible? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na yan lagi pinapangaral ng ating pastor. Yan din po. Kaya bilang mga manggagawa ng Panginoon bilang pastor, wala ka nang mapagsumbungan. Of course, yung mga members magsasabi kay pastor ng problema. Pero yung pastor, wala na sa mapagsabihan, kundi sa Panginoon. Kaya nga salamat sa Panginoon, na kahit na anong mga hamon sa buhay, maging determinado po tayo, amen? Kahit na anong naranasan ni Paul, ano pong sabi po niya sa chapter, 2 Timothy, chapter number 2, or chapter number 3. Ang sabi po ng Bible po sa verse number 10, But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering,
patience. Persecutions, afflictions, which come unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Praise God. Determination. Sunday school teachers, choir members, ushers of this church, securities, let me encourage you this morning, keep on going, be determined. May mga pagkakataon na napapagod tayo, nahihirapan tayo, be determined. Sabi ko, salamat sa Panginoon na meron po tayong simbahan. May pagkakataon tayo na makapaglingkod sa Diyos. Kaya nga ho, yan ang napaganda. That's the very purpose of the church. Ang simbahan din nakakapagligtas, pero ang simbahan ay itinatag ng Panginoon, institution, upang doon ilagay ang mga anak ng Diyos at doon hubugin at manatili, maging manindigan at magpatuloy sa biyaya ng Diyos hanggang sa dumating ang ating Panginoon. That's the word of the Apostle Paul. Sabi niya, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able. Hindi ko po alam ang inyong kalagayan ngayong pong umaga. Sinasabi ko nga po sa church, pag mayroong kang pinagdadaanan, daanan mo lang. Huwag kang mag-istambay dyan. Alam ko po may kabigatan kayong daladala ngayong umaga, daanan nyo lang yan. Madilim man ngayon sa pakiramdam natin na para bagang isang sasakyan na flat tire. But there gonna be a time, iikot din yan. Magpatuloy lang tayo, don't give up! Don't give up! Be determined! When you make a decision to serve the Lord, be determined! Nakakalungkot naman po kapag nagsabi tayo, I have decided to follow Jesus, no turning back, and after that, wala ka lang pagkain, mag-quit ka na. Sabi ko nga po, ngayon hini-enjoy po natin yung fully air-conditioned auditorium and we have a great crowd. But, nakita ko po, yung panahon na sabi ko nga from BNS, paglipat po dito ng 1997, nagbibilang po ako ng attendance. Wednesday, 40. Sunday, 60. Yun yung galing sa BNS. Pero wala man lang ako nakitang discouragement sa pastor natin. Kaya nga nagkaroon, lagi niyang sinasabi sa amin, fight, 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 patay kong patay. Wala man lang, hindi man lang inisip na tumigil. Kaya nga, nakita ko yung trabaho po dito. Dumating po yung pagkakataon na pagkatapos naming nagbuhos, nagtrabaho, nagmi-meeting pa kami nila, Pastor. Tapos sa meeting nakatulog kami. Inabot na kami ng 6 o'clock. And after that, sabi niya, sige, mag-base na kayo. Punta na kayo sa area. Sabi ko, salamat sa determinasyon. Pero, buhay pa rin. Amen? Sabi ko nga sa inyo, I can tell story after story in the life of our church. Kaya nga, be determined. Number 3. Not only determination, but also, we must have appreciation. We must have appreciation. Appreciation, pag sinabi appreciation is a feeling of expression or admiration or gratitude. Don't you know that when the Apostle Paul, let's go back to our text para makita natin dito po. Sa 2 Corinthians chapter number 1, ay narito po si Paul nung nagsalita siya, sabi niya, binanggit niya, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Who comforted us in our tribulation? That means persecution. Baka sabihin nila, post-trib na naman tayo. Amen? That we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So nakita natin, Paul speaks of God's God of all comfort, which means the God who stands besides us. Paul rejoiced in every situation and na-appreciate niya yung presensya ng Diyos. Ano sabi niya kanina sa binasa ko po? The Lord delivered me. Paul experienced hardship and troubles, but also
nakita po niya yung trabaho ng Diyos and he appreciate much yung trabaho ng Diyos sa kanyang buhay. Appreciation, a feeling or expression of admiration or gratitude. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan natin, matuto po tayong mag-appreciate kung anong meron po tayo. Amen? Yan ang problema ng maraming Kristiyano, lagi na lamang nagrireklamo. You need to appreciate of your condition. The other Saturday, sinamahan ko po yung aking mga anak sa soul winning sa area. Sinasamahan ko sila para ako at least may pakita ko paano magtrabaho sa area. Salamat sa Panginoon, nagkakaroon ng result sa area. And nauna sila, wala akong maparadahan, lumabas ako, ipinarada ko sa kanila, bumalik po ako. At nung papunta na ako sa kanila, merong matanda na tinignan ako ng masama. Nakaupo doon, pero tayo po hindi naman tayo natatakot sa ganun Inilapitan ko, kinausap ko, sabi ko, Tay, anong pangalan mo? Ako si ganito. Sabi ko, pwede po bang magbahagi ako sa inyo ng salita ng Diyos? Sige po, ako po si Brother Louie, sabi ko. Maya-maya, saan ka nakatira, Tay? Sabi ko, bago ko bahagian ng salita ng Diyos. Sabi niya, wala akong bahay. Ano po tayo? Wala akong bahay. Saan ka natulog kagabi? Talagang inuusis ako. Saan ka natulog kagabi? Diyan lang kung saan-saan. Wow. Kumain na po ba kayo? Hindi pa, Pastor. Pero, tinuloy-tuloy ko pa rin. Sinerang ko siya. Tala niyo, habang nag-pray kami, umiiyak na siya. At na-appreciate niya. Sabi ko, Tay, wala ka mang bahay ngayon. Isang araw, may bahay ka sa langit. Ano kung ibig kong sabihin? Marami po sa atin, nagrireklamo sa bahay natin, pero may mga tao nga na walang bahay. Sometimes, yung mga kabataan, nagrireklamo sila sa pagkain, pero may mga tao na walang pagkain. Sometimes, nagrireklamo yung mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki, pero may mga tao na walang asawang lalaki. Naunawaan niyo po ba? Yung mga mothers and fathers, nagrireklamo sila sa kanilang mga anak. Pero may mga tao na nangangarap na magkaroon ng anak. Are you listening? Amen? May mga tao na nagrireklamo sa kanilang kalagayan sa buhay na wala silang bahay, wala silang ganyan, wala silang kaya, wala. Ang nakikita nila, yung wala sila at hindi nila nakikita, ano yung meron sila? Yan ang problema ng maraming mga tao. Sabi ko nga po sa inyo mga, we must have appreciation. Appreciation to the things that God hath entrusted to us. Salamat po sa Panginoon na meron po tayong family. Salamat po na meron po tayong church. Salamat po na meron po tayong mga pagpapala. Anumang hamon sa buhay ay nandoon. Nakikita natin yung blessing ng Diyos. Let me encourage you this morning, we must have appreciation. When was the last time kayong mga young people na na-appreciate ninyo yung mga magulang ninyo? When was the last time na nagpasalamat kayo sa inyong mga magulang? When was the last time na kayo po'y nagpasalamat sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos? Kaya nga salamat po sa mga staff ng simbahan, members ng church, na meron po tayong pagkakataon to be a part of the ministry. Let's appreciate God's ministry. Ngayon nakikita natin, sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko po, sometimes tinitignan po natin kung ano yung wala po tayo, pero hindi mo tinitignan ano yung meron ka. Salamat sa Panginoon, meron po tayong siguradong tanghalian mamaya. Pero may mga tao po na walang siguradong tanghalian. Kaya nga naalala niyo po ba yung buhay nga ng ating pastor? Sinasabi niya lagi sa mga members, salamat po na pag mayroon po tayong handaan dito, isinishare po natin yung pagkain natin sa iba. At least naging pagpapala tayo kasi sinasabi ni Pastor, baka pag uwi niya sa bahay ay wala pa siyang pagkain. Pero hindi ba salamat sa Panginoon na naghanda ang simbahan, hindi lang ng physical, ng spiritual na pagkain, meron pang physical na pagkain.
Pag Sunday na mayroong fellowship. Amen? We must have appreciation. Yun ang problema ng maraming Kristiyano, maraming pagrireklamo. Kasi sinasabi ko sa mga members minsan sa amin, pumunta kayo doon sa Baag, sa mission natin, sa mga nitibo, para makita ninyo. Yung iba, meron na nga ang cellphone, maghahanap pa ng high-end na cellphone. Hindi man lang ma-appreciate anong pagpapala ng Panginoon sa kanya. Pagtingin nyo po, pambihira, sabi nga ni Pastor, puno-puno ng aparador ng damit nyo. At sasabihin mo, wala kang damit for the anniversary. We must have appreciation. Ang problema, maraming mga asawang babae nagrereklamo sa kanilang asawang lalaki, ikinukumpara nila yung kanilang asawa sa iba. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Kaya nga mahirap, hindi tayo pwedeng magkumpara. And even sinasabi nga din ng aming pastor, hindi mo pwedeng kumpara ang gawain sa Fort Bonifacio, gawain sa Trakat, hindi pwedeng kumpara, pero napakahalaga na lahat tayo nagtatrabaho para sa Panginoon. Alam nyo, mahalaga na maintindihan natin. We must have appreciation. The Apostle Paul, he really appreciate God in his life. Sabi niya, the God of all comfort. Who comfort the Apostle Paul? By the way, alam niyo ba ano sabi ni Paul? Kaya tayo kino-comfort ng Diyos upang nang sa gayon, maging comfort din po tayo sa iba. And that is the very Word of God. Kaya nga nung in-encourage tayo ng Panginoon to keep on going, salamat, may encourage mo din sa iba. May encourage mo din yung mga iba. At tayo nagiging pagpapala, kaya napakaganda na na-appreciate natin yung ating pong kalagayan. I hope and pray, members of the church, na-appreciate nyo ang presensya ng simbahan. Ako po lagi kong sinasabi, kung wala kaya ako sa church, nasaan kaya ako? Nasa ministry kaya ako? Sigurado ko po. Wala. Eh sabi ko, ngayon, kung na-appreciate ko, lalo kong pagbubutihin. Yan ang ibig sabihin yan. Pag na-appreciate mo ang Panginoon, na-appreciate mo ang church, na-appreciate mo yung mga taong nagiging pagpapala sa iyo, eh lalo nating pagbubutihin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Sa mga member ng ating simbahan, na-appreciate nyo ba ang ating simbahan? Na tayo po ay, just imagine, siguro po nakita nyo po, napakaraming mga missionaries na umakyat dito last time. Salamat po sa inyo pong tulong. Salamat po. I appreciate those things. Unang-una po ang inyo pong panalangin sa amin. Na-appreciate po namin ang panalangin ng aming simbahan. Nararamdaman po namin yung prayer niyo. Salamat po sa mga blessings na binibigyan niyo po para sa aming mga missionaries. Salamat sa Panginoon. Sana po, ma-appreciate natin ang ating kalagayan bilang isang Kristiyano. Don't you know, in Psalms chapter number 23, sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Ang sabi niya, though I walk to the valley of the shadow of death. Don't you know, the valley of the shadow of death, it is a situation po mga kapatid. Valley of the shadow of death is a conditions of trials, danger, pain, and unknown. But sabi niya, I will fear no evil. Bakit? Sabi ng Biblia, for thou art with me. Naunawaan niyo po ba na meron po tayong matibay na pananalig sa Panginoon? Bakit? Naturuan po tayo sa church. While our some, na pag nawalan na po sila ng bigas, wala nang laman yung ating bigasan. Ano bang ginagawa mo dyan? Ba't tayo mga Kristiyano? Nandoon, tumahimik ka lang dyan. God is in control. Appreciation. I hope sa mga asawang lalaki, na-appreciate nyo ang inyong asawang babae.
At ang asawang babae, ina-appreciate nyo din ang inyong asawang lalaki. Na-appreciate natin na meron po tayong simbahan. Na-appreciate natin na meron po tayong pastor. Na hindi niya lang sinasabing mahal ko kayo. Nararamdaman natin yung kanyang ginagawa para sa Panginoon. Para sa ating benepisyo. At sometimes, nagagalit kayo pag kayo po'y nare-rebuke, pero kasama yun sa pagmamahal. Sa mga members na tumataliwas. Na-appreciate nyo ba na mayroon kayong pastor? Naalala ko lagi, sabi ni Pastor, gusto mo, wag ko na kayong pakialaman. Salamat sa Panginoon, mayroon pong men of God. Number 4, the last, not only we must have appreciation, but last is we must have dedication. Dedication. Dedication to our position. Inilagay ng Panginoon tayo sa mga tatay. Ginawa kayong tatay ng Panginoon. Dedicate yourself as a father. Sa mga mothers, nilagay ka ng Panginoon bilang mother. Maging dedicated ka bilang isang mother. Nilagay tayo dito sa simbahan bilang staff ng ating simbahan, member ng choir and usher, sa lahat ng ministry meron po tayo. We need to dedicate ourselves. Now, as far as dedication is concerned, let's go back to the words of the Apostle Paul sa Romans chapter 12 in verse number 1. Kaya ito yung napakahalagang makita natin. Ano pong sabi niya dito? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. After na in-encourage niya sila, anong ginawa ni Paul? Pinaunawa niya muna by the mercies of God. Bago niya sinabing, present your bodies a living sacrifice, sapagkat in the Old Testament, ipinipresent yung hayop mismo at kinakatay doon sa altar at ino-offer, but this time, hindi na ho yung hayop. At sabi niya, your body is a living sacrifice. Pero bago po yan, ang sabi niya, by the mercies of God. He is simply reminding the people of God doon sa Rome na ipinakilala ni Paul, ipinaunawa niya yung kaligtasan nila na by the mercies of God. Alam niyo pong ibig sabihin po ng mercy? Receiving not what we deserve. Is because we deserve hell. Lahat po tayo hindi deserve ng langit. Deserve tayo ng impyerno bilang makasalanan. Pero salamat, niligtas tayo ng Panginoon. That's why He reminded the Christians that they need to present their bodies a living sacrifice. Pero bago yun, ipinaunawa niya yung kanilang kaligtasan. Na lahat tayo ay recipient ng awa ng Diyos. Kung hindi dahilan sa awa ng Diyos, wala po tayo. Sapagkat bilang, sabi ko kanina, bilang makasalanan, we are bound to hell. Pero sabi niya, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Kaya nga ho mga kapatid, laging sinasabi ng ating pastor na maglingkod tayo sa Panginoon at karapat dapat lamang na paglingkuran natin sapagkat iniligtas niya tayo. Kaya nga ho mga kapatid, kung ikaw ay ligtas, marapat lamang na ibigay nating buhay na handog ang ating sarili sa Panginoon. Dedication. The state of being dedicated. By God's grace mga kapatid, salamat sa Panginoon. So for 34 years, may dedicated tayong men of God. May dedicated na mga staff, dedicated members in our church na doon, dedicated sila na gawin ang mga bagay para sa Panginoon. And they are dedicated to give their tithes and their offerings, mga kapatid. At ngayon nakita natin ano ang bunga ng dedikasyon ng bawat isa. Wala ho tayong ganito pag wala po tayong dedikasyon sa Panginoon. Lahat po tayo napapagod. Alam niyo ba, pag sinabing dedicate, inahandog mo talaga. Iaalay mo. Just like, pag ikaw ay in-offer, wala ka talaga kakayanan na sa sarili mo. Hindi ka nagagawa ng sarili mo, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po, mabilis magdesisyon ang mga Kristiyano na sila po ay maglilingkod sa Panginoon, pero after that, nawawala na. Bakit? Walang dedication.
Our dedication is based on our salvation. The Apostle Paul is reminding the people of God about the mercies of God. Pinaalala niya na ang mga mananampalatay doon sa Roma ay nakakilala sila sa Panginoong Jesucristo. May katiyakan ng kalangitan. Kaya nga po, hinahamon niya ang mga Kristiyano na ialay ang kanilang buhay sa Panginoon. Yan po ang kailangan natin. Pag tayo po'y gumawa ng desisyon, maging dedicated po tayo sa lahat ng ginagawa natin na wala mang pumapansin sa iyo sapagat dinedicate mo ang sarili mo, magpapatuloy ka pa rin. Wala mang yan ang isang taong dedicated na kahit walang nakatingin sa kanya, gagawin niya pa rin yung kanyang dapat gawin. Hindi siya naghihintay ng palakpak ng mga tao. Hindi niya hinihintay na sasabihin, ang galing mo naman. Ang nakakalungkot na yung mga tao na pag hindi mo na binati, wala na. Pag nakikita ang sipag, pag wala nakakita, tulog na. Naalala ko laging sinasabi ni Pastor Pong sa amin, na nandito pa ako. Pag nakasalubong ka, anong ginagawa mo? Kaya nga sabi ko na ako'y nag-start ng mission, feeling ko, nandiyan na sa tabi ko siya, para hindi ako magpatulog-tulog. Kasi sigurado ko pag nagpatulog-tulog ko, walang mangyayari. Kaya ganun dinevelop ni Pastor yung aming buhay bilang mga mananampalataya. Nung aming kapanahunan bilang mga workers. Sana po, kung tayo nagsuko ng buhay sa Panginoon, sa mga kapwa ko manggagawa ng Panginoon, maging dedicated po tayo. At alam niyo po, when you dedicate yourselves, makikita mo yung bunga pag ikaw ay dedicated. Na kahit na hindi ka pupurihin, hindi ka tatapikin sa balikat, magpapatuloy ka pa. Bakit? Naglilingkod ka sa Panginoon, hindi sa tao. Salamat pag na-appreciate nila yung ginagawa po natin. Praise God for that. Pero kahit hindi nila ma-appreciate yung ginagawa natin, alam mong ginagawa mo yan para sa Panginoon kahit walang nakatingin. Kung ikaw ay in-assign doon sa CR, sabi ko nga, gagawin mo pa rin ng maayos. Bakit? Lahat yan ay para sa kaayusan ng simbahan. Kahit walang pumapansin. Yan ang isang taong dedicated sa kanyang trabaho para sa Panginoon. I hope learn something tonight, this morning. Sa mga members of this church, maging dedicated tayo na member ng ating pong simbahan. As I close this message this morning, there are 4 things. Number 1, we must have salvation. We must have determination. We must have appreciation. And we must have dedication. Kapag nangyari yan sa buhay natin, makikita natin yung result. Ang sasabihin natin, to God be all the glory. Salamat sa Panginoon for the past 34 years. All we can say in the life of Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, to God be all the glory. Happy anniversary po sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Tumayo po tayo, loving Father. We thank you so much po. Salamat po sa mensahe. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang salitang nahayag. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lumapit po tayo sa Panginoon.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mensahe na amin narinig. Salamat po sa paggamit mo kay Pastor Lowy. Ngayon, kakausapin ko po, Panginoon, ang mga bisita po namin. Please, give them an open minds and hearts, O God. They could be able to grasp the truth and receive the truth with joy. Bless the invitation for them. In Jesus' name, amen. All right, you may now go back to your seats. At para po sa aming mga bisita ngayon, meron nga isang microphone. Nais ko pong linawin lamang po ng mabuti. Alam ko maliwanag na po ito, pero nais ko lamang pong ulitin kasi ito po ang mahalaga. The first point na binigay po sa atin ni Pastor Lowy is about salvation. Ano po ang ibig sabihin ng salvation? All right, everybody, pay attention here. Hindi lamang po, just for a few minutes. Ano po? Kasi ito po ang pinakamahalaga sa lahat. At dito po lahat nagsisimula sa kaligtasan. You see, I can see the importance why he started from salvation. Sapagkat yung pag sinabi pong salvation, hindi po yung kaligtasan lamang sa physical, kundi kaligtasan sa spiritual. Kung may kaligtasan sa spiritual, sigurado ang kaligtasan sa physical. Now, napakahalaga po ito sapagkat ang ibig sabihin po ng kaligtasan, katiyakan na ng mga oras dumating sa atin ng kamatayan, 100% may assurance tayo na pupunta tayo sa langit. Nais ko po sabihin sa lahat ng mga bisita po namin na kaya po natin pinag-uusapan ito sapagkat ang alam ng maraming tao, ang lahat ay nagtatapos sa kamatayan. Na alam niyo po ba pagka pinag-uusapan ng kamatayan, pag pinag-uusapan ng kamatayan, ang tao ay natatakot at yung alam na ang tao una sa lahat ay natatakot sa kamatayan. Kaya nga po pagka tayo nagkakasakit, kaagad natin na matapos na yung sakit kasi baka lumala, baka hahantong tayo sa kamatayan. So we're seeking the advice or the diagnosis of the doctors para lamang po magamot kaagad yung ating karamdaman para hindi tayo humantong sa kamatayan. Maraming natatakot sa kamatayan. Okay? Now, sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit natatakot ang tao sa kamatayan. And then, meron naman mga tao na ang akala nila, pagka sila may problema, tapos na sila sa kamatayan. Kinakailangan tatapusin na lang ang lahat sa kamatayan. No wonder kung bakit meron mga tinatawag na nagpapakamatay. May mga tao na iniisip na nila na pagka sila ay may problema, tapusin ko na ito sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Kamakailan lamang, meron kami nabalitaan, sundalo, nagpakamatay. Marami yung nakakaisip na gano'n. Pagka mabigat na ang problema, dadako na tayo sa kamatayan. Kasi, kaya ginagawa, kaya natatakot sila sa kamatayan, kasi ang alam nila, hanggang doon lamang. Marami tayong inaalala eh. Yung mga nagsikap, nag-ipon ng kayamanan, ayaw na nilang iwanan yung kayamanan, kaya ayaw na nilang mamatay. Pag namatay sila, ano papakinabangan nila? Wala na. Yung inipon nila, tapos na. Yung iba naman, nasasaktan kayo na nasasaktan, gusto nyo nang tapusin ang buhay nyo, kaya gusto nyo nang magpakamatay. Pero alam nyo, may magandang talata sa Biblia na sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, as it is appointed unto men once to die. Pero, kaya yun ho ang sinasabi po doon. May appointment tayo sa kamatayan. At talagang hahantong tayo sa kamatayan. Pero maganda ho yung sentence o buo yung talata na yon. Pagkatapos yung sinasabi niya, as it is appointed unto men once to die, may comma, and then kasunod ng comma, but. Okay? Yung but is a negated conjunction. Na ang ibig sabihin po nun, tinatanggal niya yung existence nung unang phrase or unang sentence. Okay? Tinatanggal niya. Pagka ang but sumunod doon, ibig sabihin, wala nang halaga yon. Kaya sabi po doon sa talata na yon, but sabi doon, as it is appointed unto men once to die, comma, but after this, the judgment. So nawawalang kwenta yung kamatayan. Bakit? May existence pa, may buhay pa after this. Yung taong natatakot sa kamatayan, ang alam niya lamang,
Kasi pagka namatay na siya, tapos na yung kayamanan niya, tapos na yung kasiyahan niya, tapos na hiwalay na sa kanyang pamilya. Yun lamang ang alam niya sa kamatayan. Pero sabi ng Biblia, but after this, the judgment. So meron pa rin buhay na walang halaga yung kamatayan dito. Ang binibigyan ng attention ng mga tao, yung pansamantalang kamatayan, which is what the Bible says, the temporary separation. Kasi po, yun ay, ibig sabihin ng kamatayan, pagkatapos lamang ng buhay sa ibabaw ng lupang ito. Dito lamang po yun. Pero hindi ang ibig sabihin, wala ka ng buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, but after this, the judgment. So after death, mayroong judgment. In other words, may buhay pa. May judgment eh. So sayang naman, sasabihin natin na dito dito, may iwanan ko na yung pamilya ko, may iwanan na yung kayamanan ko, may iwanan na yung kasiyahan ko. Pero kung meron pang buhay dito na mas mahaba kaysa existence mo sa buhay mo dito sa mundong ito, ay mas maganda. Nasasabihin ko po sa inyo na mas mahaba kasi diyan sa loob ng katawan ninyo ay meron diyang eternal soul. Na ang ibig sabihin ng eternal soul ay walang hanggang existence. You see, walang hanggang buhay. Kaya lang, kung meron kang walang hanggang buhay, saan mo dadalhin yung mahabang buhay na yon? Saan mo yun i-spend? Dalawang lugar lang, impyerno at langit. Wala hong gitna. Okay? Now here's the thing. Kaya sinasabi natin, ini-emphasize natin, kasi para makita nyo na ang buhay pala sa ibabaw ng lupang ito ay hindi lang dito magwawakas. Meron pa pala after this. Kaya yung pagtatangka ng tao na pagka siya'y nahihirapan, siya'y magpapakamatay na, ay mawawala yun ngayon. Bakit? Kasi sa ngayon, naghihirap kayo, may problema kayo, pero temporal lang yan. Pag nawala ka sa ibabaw ng lupang ito, mawawala na rin yung problema na yon, nagdulot ng pisikal. Alright? Ano ngayon after that? Yung existence mo na rito after death. You see? Kaya nga po mga kapatid, eto yon. Ang ino-offer namin sa inyo, sinasabi ng Biblia, buhay na na kay Kristo. Na hindi lamang dito sa lupang ito, kaya sabi ni Paul sa mga taga-Roma, sabi niya, kung dito lamang kayo, may pag-asa kay Kristo, at wala na kayong pag-asa doon sa langit, sa lahat ng tao, kayo na ang kawawa. Bakit? Kapag ka dito, may pag-asa kayo kay Kristo, may Kristo-Kristuhan kayo rito sa ibabaw ng lupang ito, akala mo, pumapasok kayo simbahan, may reliyon kayo, but listen, kung wala kayong pag-asa ng langit, katiyakan ng langit, sa lahat ng tao, kayo na kawawa. You see, kaya anong dapat po natin gawin? Magkaroon tayo ng pag-asa ng langit. Paano ho mangyayari yan? You see, kaya yung tangka natin na pagpapakamatay, grabe na yung buhay natin, parang sawang-sawa na tayo sa problema, grabe na yung pain, kaya gusto mo na wakasan na ito. No, magdadagdag ka lang ng panibagong problema pagka ginawa mo yun kung wala kang katiyakan ng kalangitan. You see, kaya paano ang isang tao magkakaroon ng katiyakan ng kalangitan? Simple lamang po. Una, kikilalanin mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, lahat po tayo makasalanan. Yan ho ang dahilan kung bakit ang tao pupunta sa impyerno. Kasi tayo pong lahat ay makasalanan. Hindi po tayo naging makasalanan nung tayo nagkasala. Dati na ho tayo makasalanan bago pa tayo nakakommit ng isang kasalanan. In fact, kaya tayo nakakommit ng isang kasalanan dahilan sa tayo ay makasalanan. Prueba, ang tao hindi mo na kinakailangan turuan pang magkasala para siya ay magkasala. Kaya siya nagkakasala sapagkat siya makasalanan. Alright? Saglit na lamang po ito. Huwag niyo i-miss ito. Mahalaga po ito. Alright? Pagka ikaw nga bilang isang makasalanan, magbabayad ka ng iyong kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno. In other words, pagka ako'y magbabayad ng aking kasalanan, magdudusa ako sa impyerno. Bakit? Yun lamang ho ang kabayaran ng ating kasalanan. Wala na hong iba.
Hindi mo pwedeng bayaran ang Diyos ng pera, hindi mo siya pwedeng bayaran ng ginto, unang mabuting gawa. Sapagkat ang isang taong makasalanan, wala hong mabuting gawa yan. Ang illustration po dyan ng Biblia is walang corrupt tree na magbubunga ng good fruit. Only a good tree that will bear good fruit. Okay? So lahat po tayo makasalanan at kung tayo po magbabayad ng ating kasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Pero ang sabi ng Biblia, si Kristo na ang namatay. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Siya nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Ano po ang nangyari? Siya po'y namatay, inilibing at muling nabuhay bilang kabayaran ng ating kasalanan. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo mapunta sa impyerno. And in the first place, ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Ginawa ho yan para sa dyablo. Pero kung mamamatay ka na wala kang Diyos, kasama ka ng dyablo sa impyerno. Alright? So, ano pong dapat natin gawin? Tanggapin yung ginawa ni Kristo. Na ano yun? Na siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa iyo. Hindi po reliyon. Nandito kayo ngayon sa Baptist Church. Pero ang Baptist Church, yung pag-anib sa Baptist Church, ay hindi daan patungo sa langit. Ang nagliligtas ay hindi simbahan, hindi tao, kundi si Kristo. Si Kristo lamang po ang nagsabing, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Hindi ka dadaan sa akin, hindi ka dadaan sa amin, kundi dadaan ka sa Kanya. Kay Kristo. Okay? Anong gagawin mo ngayon? Sabi ng Biblia, pag ipinahayag mo sa iyong bibig, mula sa iyong puso, na tinatanggap mo ang Panginoong Kristo bilang sarili ng tagapagligtas, maliligtas ka. Simple lamang, ganun lang kasimple. Bakit? Ginawa na ni Kristo. Ngayong ginawa na ni Kristo at tinanggap mo, ako mga kapatid, matagal ko na tinanggap ang Panginoon. Marami po dito mga kapatid, makapagsabi at makapagtaas ng kamay na tinanggap niya na ang Panginoon. Marami na hong tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At doon nagsimula ang pagbabago ng buhay. Kaya nga po doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay kasi masaya na siya. Bakit? Hindi na siya nababother sa kamatayan. Bakit? Sabi nga ni Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. You see, for to me to live is Christ and to die is gain. Yung kamatayan para kay Paul ay isa ng gain. Bakit? Alam niya ang haba ng eternity. Kapatid, mga kaibigan po na bisita, yung buhay sa ibabaw ng lupang ito compared sa eternity, ganyan lamang po yan kaiksi. Pero yung buhay, yung eternity ay walang hanggan. Walang hanggan. Kaya mamubuhay ka habang nandito ka sa ibabaw ng lupang ito, mamumuhay ka na masaya. May problema ka man dito. Sabi nga, ang kasabihan, may storms ka, may storm ka sa buhay mo rito. Walang storm na tumagal ng isang buwan. Bakit ka, sabi ko nga, bakit ka gagawa ng permanenteng decision sa temporaryong problema? Mag-iisip ka magpakamatay. Ang problema mo, isang buwan lang, isang taon lang. Maaaring sabihin mo, Pastor, hindi mo lang alam. Matagal ng problema ko to. 4 na taon, 5 taon na, 10 taon na. Alright. Pero i-compare mo ang 10 years sa eternity. That's nothing. Kaya, pwede ka maglakad na nakangiti ka. Bakit? Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon eh. O, wag mo sabihin na may muscle ka, maganda katawan mo, malusog ka ngayon, masarap ang kinakain mo, may vitamins ka, marami nang namatay. Gumagawa pa ng vitamins. Malusog din ang kanyang katawan, pero namatay. Walang assurance. Pero ang assurance na pwede mong makuha ngayon, yung assurance ng iyong destination. You don't have to worry about your loved ones. Bakit? Kung ang loved ones mo rin ay may parehas kayong pananampalataya, ang paghihiwalay nyo sa ibabaw ng lupang ito ay temporal. There is going to be a grand reunion up in heaven. You see? Kaya anong mahalaga? Lalabas ka rito na masaya kung meron kang Kristo sa iyong puso ngayon. Lalabas ka ngayon dito na may ngiti kung meron kang tinanggap na kasiguruhan ngayon, kasiguraduhan ng langit ngayon. And that is through the Lord Jesus Christ lamang.
Kaya ngayong umaga po, para sa mga bisita, nais ko pong lahat ng mga bisita, first time nyo po rito, would you please stand? Nais ko pong hilingin sa inyo na tumayo po tayong lahat sapagkat kayo po ay igagabay ko sa isang maiksing panalangin. Okay, lahat po ng mga bisita, lahat, sige po, tayo. Now listen. Okay, thank you. Now listen, manatili po nakatayo, dito po tayo lahat. Lahat po ng mga bisita. Now listen, kaya ko po kayo pinatayo para maging personal ang dating sa inyo. Okay? Now, ang gagawin po natin, mananalangin po ako, igagabay ko kayo sa isang maiksing panalangin. Alam nyo, maraming mga taong hindi naniniwala sa paggagabay-gabay ng panalangin. Kaya ko po kayo igagabay sapat hindi nyo pa po alam kung paano manalangin sa pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Okay? Now, ang gagawin lamang po natin, mananalangin po tayo ng pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Inuulit ko po, ang tatanggapin nyo ay hindi reliyon, kundi persona. Okay? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Okay? Now, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, kapag ka ipinahayag natin, anumang ipinahayag natin sa ating bibig, paniwalaan natin sa ating puso. And the moment you do that, the moment na ginawa niyo po ang bagay nito, sabi ng Biblia, ligtas ka. Hindi po ako nagdideklara, kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Okay? Kaya ang gagawin po natin, iyuyuko, habang nakatayo po kayo, iyuyuko po natin ang ating mga ulo, ipipikit po natin ang ating mga mata, at susunod lamang po kayo sa aking panalangin sa malakas na tinig. Tandaan niyo po, anuman ang ilalabas niyo sa iyong bibig, dapat nanggaling sa puso niyo. Kung nagbibiro lamang po kayo, kayo ang nakakaalam niyan. Anuman ang inyong maging desisyon ngayon, yan ang magdidetermine ng inyong destinasyon. Okay? Kaya gawin natin po ito ng seryoso. Okay? Let's bow our heads, yuko po natin ang mga ulo, ipikit po natin ang ating mga mata, at sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na tingin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na nakilala ko na ako ay isang makasalanan at hinatulan nyo patungo sa impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Kristo Jesus ay namatay at inilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Ngayon pong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan at tinatanggap ko po ng buong puso si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Everybody, look this way. Okay? Now, eto malaga. Okay, re-review ko lamang po. Sino po yung tinanggap nyo? Si Kristo bilang tagapagligtas. Saan po niya kayo niligtas? Sa kabayaran ng kasalanan. Saan po yung kabayaran ng kasalanan? Sa impyerno. Kung niligtas na kayo ngayon ng Panginoon sa impyerno, saan po kayo ngayon pupunta? Dalawang lugar lang yan. Wala ka nang dapat gawin para mapunta sa impyerno. Pero kung nais mo pumunta ng langit, tanggapin mo si Kristo na katulad ng ginawa nyo ngayon. Alright? Katibayan na hindi na kayo pupunta sa impyerno. Sabi ng Biblia, sa sino mang tumanggap kay Kristo, ay binigyan niya na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa sino mang tumanggap sa hindi tumanggap, wala siyang karapatan. Pero sa sino mang tumanggap, may karapatan na siya bilang isang anak ng Diyos. In other words, kasama na po tayo ngayon sa pamilya ng Diyos. Okay, anak na tayo ng Diyos eh. Okay? Ang pamilya ng Diyos ay merong sariling tahanan. At ang tahanan ng Diyos walang iba kundi sa langit. Ngayon, sapagkat miyembro na kayo ng pamilya ng Diyos, hindi ng simbahan pamilya ng Diyos. Sapagkat miyembro na kayo ng pamilya ng Diyos, miyembro na rin kayo ng tahanan ng Diyos. Ako po ay member ng Laurena's family. Ang family name ko ay Laurena. Ngayon, ang Laurena ay may sariling tahanan. Pag uuwi ako sa tahanan ng Laurena. Hindi sa kapitbahay ko, delikado ako doon. Yeah? So uuwi ako ngayon sa tahanan ng Laurena.
Sapagkat ako ngayon ay anak ng Diyos na katulad nyo, pag uuwi ako sa tahanan ng Diyos. Ganon din naman kayo. Bakit? Sapagkat iisa ang tinanggap natin. Lahat tayo ngayon anak ng Diyos. Kaya nga nagtatawagan tayo, brothers and sisters. You see, because we are brothers and sisters in Christ Jesus. Si Kristo tinanggap natin. Ngayong kabilang na tayo ngayon sa pamilya ng Diyos, assurance yun na pupunta tayo sa langit, sakaling dumating sa atin ang kamatayan, anumang oras. So saan natin ngayon i-spend yung ating eternity? Hindi sa impyerno, kundi sa langit. Ngayon makakapaglakad na kayo, anuman mangyari sa atin, 100%. Maaring mauna ako. Pero maaring ikaw naman susunod sa akin. Pero one thing na sigurado ko, magkikita tayo sa langit. And something? So yan po, ang sabi ng Biblia, wala nang anumang hatol. Ang hatol ay sa impyerno. Sarado na yung impyerno sa atin. Kaya ang bukas na lamang sa atin, walang iba kundi ang langit. Maliwanag po? Okay, habang nakatayo po kayo, lalapitan po kayo ng ilang mga members po rito at meron lamang po silang ibabahagi po sa inyo after na kayo tumanggap sa Panginoon. Sige po, lapitan po natin. Sa taas, paki-doble-doble na lang, ano? Everybody. Sige, yung sa first time, yung mga tumanggap. Brad Edward, ito nasa harap po. Ito. Yeah. Ito yata first time nila, oh. First time nyo ba? Hindi. Okay, alright. Amen. 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 Pero parang wala ako nakikita kasama yung first time. Ikaw na, Jeniel? Yeah. Okay. Amen. Amen. All right, tumayo po tayong lahat. Well, I hope the message is clear. And brethren, it's always good to see people get saved. I said it's always good to see people are getting saved. Amen. At panalangin po natin, no? At makikita po natin ang mga totoong tumanggap sa Panginoon, sila'y mananatili at sila'y lalago sa gawain ng Panginoon. Okay? All right, so after the closing prayer, you shake hands with Pastor Louie, pasalamatan nyo sa mensahe narinig natin. And don't forget the service this afternoon at 4 o'clock. Let's come back here and let's enjoy the rest of the day. Let's enjoy the day of the Lord. This is the day that the Lord hath made. Amen. We will rejoice and be glad in it. All right. So, did you get something? All right. I hope you get something. Okay? Alright, as kung tawagan si Brother Daniel dito para wakasan tayo sa panalangin. And after the closing prayer, again, shake hands with one another. And sa lahat ng mga members, happy 34th anniversary. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob niyo po ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa mga bisitang tumanggap bilang tagapagtas. Salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na patuloy na nagdadala sa aming paglago. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-uwi. Pagpalain niyo po ang aming kainin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at ibalik niyo po kami sa simbahan mamayang hapon upang kami po ay makapagpuri at makapakinig uli ng inyong salita. Salamat muli. Patawarin niyo kami sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen.